Samantala, sa ilalim ng anong kondisyon, maaaring kasuhan ng isang biktima ng pananakit ang kanyang assailant. Kunin natin ang kasagutan kay Atty. JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Si Marie ay nagmamaneho pauwi sa kanilang bahay matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho. Dahil sa nalalapit na ang Kapaskuhan, napakasikip na ng daloy ng trapiko sa kalyeng madalas ng dinaraanan. Napansin ni Marie na ilang minuto na siyang ginigit-git ng katabing kotse na kahit na masikip na ang daloy ng trapiko, tila nagpupumilit-sumingit sa unahan ng kotse ni Marie. Sa sobrang init ng ulo ni Marie, bumaba siya sa kotse at kinumpronta ang driver nito na si Edwin. Dahil sa komprontasyon, nagkainitan ang ulo ng dalawa hanggang sa nasuntok ni Edwin si Marie sa panga nito. Itinatanong ni Marie kung maaari daw ba siyang magsampa ng kaso laban kay Edwin sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Children. Marie, kahit pa sinuntok ka ng isang lalaki na gaya ni Edwin, hindi ka maaaring mag-file ng kaso sa ilalim ng batas na Anti-Violence Against Women and Children. Ang ito ay ginawa laban sa physical violence sa babae na asawa o babae na may sexual na relasyon sa isang lalaki at maaaring sila'y may anak, legitimate man o illegitimate. Mayroon ka pang remedy. Maaari kang magsampa na lamang ng criminal case for physical injury. Kung ang pananakit ay nagbunga ng incapacitation sa iyo na makapagtrabaho sa loob ng 1 hanggang 9 na araw, maaari ka mag-file ng slight physical injuries laban kay Edwin. Subalit kung ang injury mo ay tumagal ng higit pa sa 10 araw, maaari ka mag-file ng less serious physical injuries. At kung ang injury mo ay tumagal ng 30 araw o higit pa, maaari mong sampahan si Edwin ng kasong serious physical injuries. Naway nakatulong po kami sa inyong mga katanungan. Mag-email lamang po sa ptv4newscenter@gmail.com. Ito po si Atty. JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.